Mr. President, gising na po si Ma'am Athena. Natigilan si Marcos nang marinig ang magandang balita. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang itim na coat at mabilis na lumabas ng opisina, tsaka dumiretso ng elevator. Mabilis na naging kilos ng lalaki papunta sa kanyang itim na Aston Martin car. Nang makarating si Marcos sa ospital, hindi na siya nag-abala pa na iparada na maayos ang kotse at dali-dali siyang pumasok sa loob. Sir, tawag ni Gael, ang head ng security team. Nasaan ang asawa ko? Tanong niya. Nasa loob po, naghihintay sa inyo. Agad na pumasok si Marcos sa loob at tila nanghihina ang kanyang tuhod nang makita si Athena na nakatayo at nakatitig sa labas, suot ang damit pang ospital nito. Dahan-dahan siyang nilingon ng asawa at halos mapasinghap si Marcos nang makita ang asul nitong mga mata. Sweetheart, bulalas ni Marcos. Ngumiti si Athena at dali-daling naglakad papunta sa asawa. Marcos? Malambing na tawag nito. Oh my God, gising ka na nga. Athena, I miss you so much. Ngumiti ng matamis ang lalaki at hinawakan na magkabilang pisngi ng asawa. Sa kabilang banda, napangiti na lang si Athena habang yakap ang kanyang asawa. Pinagmasdan niya ito at hindi niya maiwasang maisip ang lahat ng pinagdaanan nito sa loob ng maraming taon. Naisip din ng babae na baka iwan siya nito. Ngunit nang malaman na hindi ito umalis sa kanyang tabi, nagagalak ang kanyang puso. Mommy! Sigaw ng batang lalaki na kapapasok lang ng kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Athena nang makita ang 9 na taong gulang niyang anak. Matthew! You're awake! You're awake! Masiglang saad nito at niyakap ang ina. I miss you, baby. Ani Athena. Napatingin siya sa asawa at agad nang umiti. Hindi na siya makapaghintay na makita ka. Kaya pinasundo ko sa driver. Si Gael ang naging kasama niya sa araw-araw. Saad ni Marcos at hinaplos ang buhok ng asawa. Napangiti naman ang babae at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Ang mga asul nitong mata, kumikistap sa labis na kasiyahan. Habang kinakausap ni Marcos sa mga doktor, natigilan si Athena nang maalala ang mga nangyari sa kanya sa ospital habang comatose. Nakuyom niya ang palad sa labis na galit nang maalala ang mga narinig niya, lalong-lalo na sa mga kamag-anak niya na pilit siyang inaalis mula sa pagiging asawa ng presidente. Sweetheart, uuwi na tayo. Saad ni Marcos. Talaga? Nakangiting tanong ni Athena. Tumango ang lalaki at humalik sa noo ng asawa. Maraming naghihintay sa pagbabalik mo. Thank you, sweetheart. Para saan? Tanong nito at hinaplos ang malambot na pisngi niya. Hindi mo ako iniwan. Hindi mo ako pinabayaan. Lumapit si Athena kay Marcos at humalik sa labi nito. Asawa kita, Athena. Hindi ko magagawang iwan ka. Seryosong saad ni Marcos at hinawakan ang likod ng asawa. Sa sumunod na oras, naghanda sila sa kanyang pagbabalik. Habang naglalakad sa hallway ng ospital, nakita ni Athena ang doktor na nagbabantay sa kanya. At nanliit ang mga mata niya nang makita ang isang doktor na kasama nito. Umiwas ito ng tingin sa kanya at natataranta na pumasok sa loob, dahilan para mangunot ang kanyang noo. Mami, masaya po ako nagising ka na. Araw-araw po ako nagpapray na sana po one day you will open your eyes. Nakangiting saad ni Matthew. Hindi kita pwedeng iwan, okay? Sinikap kong gumising dahil pakiramdam ko hinahanap mo na ako eh. Pakiramdam ko umiiyak ka at hindi ko kaya yon, Matthew.
Ilang taon din siyang nakoma dahil sa aksidente na alam niya kung sino ang may kagagawan. Nakoma man siya na ilang taon, ngunit naririnig niya ang lahat ng sinasabi ng mga taong dumadalaw sa kanya. Alam niya ang nangyayari, ngunit gusto niyang magpanggap na walang alam at maging tanga. Nang sa ganon, malaman niya kung totoo nga ba na iisa lang ang may gawa nito sa kanya. Athena! Bulalas ni Anastasia, ang ina ng babae. Mami! Nakangiting sambit niya at marahan na niyakap ang ina. Athena! Gising ka na! Nanginig ang boses nito. Hinaplos nito ang likod ng anak. Totoo nga, gising ka na! Mahina pa rin ho ako, pero kayang-kaya ko ng kumilos. I miss you, Mommy. Ani Athena. Napangiti ang matandang babae at humiwalay sa anak. Pinagmasdan ni Athena ang kanyang mga magulang at dumako ang paningin niya sa mga magulang ng asawa na nakangiti sa kanya at bakas ang kasiyahan sa mga mata nito. Welcome, Iha. Welcome home. Bati ni Marem, ang ina ni Marcos. Tita Marem. Galak ng saad ni Athena at agad yumakap sa matandang babae. Nakahanda na ang kwarto niyo mag-asawa at lahat ng gamit mo, ipapahatid ko na dito. Masaya ako nakabalik ka na. Hindi na malulungkot pa si Marcos. Hindi maiwasan ni Athena na mapatingin sa mga kamag-anak niyang nasa loob ng malaking mansyon. Huminto ang paningin niya sa kanyang pinsan na si Alexa, na nakangiti at nakatitig sa kanya. Dahilan para magduda siya dahil kilala niya ang boses nito at alam ni Athena na ito ang may pakana sa lahat. Kailangan muna magpahinga ni Athena. Kailangan niya pa rin ng therapy. Pero mas maganda kung dito na muna. Saad ni Marcos. Mukhang kailangan nga niya, Marcos. Malambing na saad ni Alexa at humalik sa pisngi ni Athena. Welcome back. Masaya akong alagaan ng asawa at anak mo habang wala ka. Nakangiting saad nito at ngumisi. Napalunok si Athena at tinitigan ng pinsan na matalimang tingin sa kanyang mga mata. Tsaka ito naglakad papuntang kusina. Pagkatapos ng therapy session ni Athena, nagsimula na siyang alalahanin ng mga nangyari sa nakaraan. Nagsimula rin siyang alalahanin ng mga bagay na nakalimutan niya at ang mga taong narinig niya nung comatose siya. Nasaan si Marcos? Tanong ni Athena. Maaga pong pumasok si Sir. Ang sabi niya, alagaan muna namin kayo. Ang anak niyo naman ho, pumasok na eskwelahan. Saad ni Gael. Napatingin siya sa kusina at nakita si Alexa kasama ang kasambahay. Madalas pa nandito si Alexa? Tumango si Gael. Siya po palagi na nag-aalaga kay Sir at kay Matthew. Habang wala ako, may nangyari ba sa kanila? Ngumiti ang binata. Halos sa ospital na po natutulog si Matthew. At kung maglalasing naman po ang kanyang ama, na si Sir Marcos, ako po ang kasama. Wala po nangyari sa kanila. At hindi kayang dikitan ni Sir Marcos ang pinsan mo. Napangiti si Athena at napatangulang. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Alam niyang masama sa kanyang utak ang masyadong pag-iisip. Ngunit hindi siya komportable sa mga taong nasa paligid niya. Mas lalong ayaw niyang magtiwala muna sa mga kamag-anak nila. Oh, Athena, kumain na tayo, nagluto ako. May kasambahay naman sa mansyon. At hindi mo naman kailangan gawin ang bagay na yan. Dahil hindi mo naman responsibilidad. Saad ni Athena. Tumawa ng mahina si Alexa. Nasanay ako na nandito habang wala ka. Ako na ang nag-aasikaso sa mansyon na to. Maging sa mag-ama mo. You should be thankful, right?
Marcos is mourning because of you. That's why I need to take responsibility on taking care of... Nandito na ako, Alexa. I will take care of my family. Nakangiting saad ni Athena. Sa sumunod na oras naman, abala si Athena sa paglalakad sa kabuuan ng mansyon at napatingin sa kwarto ng anak. Napangiti naman siya nang makita ang litrato sa pader at ang mga sulat sa kanya ni Matthew. Lumabas agad siya ng kwarto at nakita si Alexa na nasa living room at nanonood. Ma'am, nandito po ang mga magulang mo. Saad ni Gael. Napangiti si Athena doon. Susunod ako. Dahan-dahan ang paglalakad niya. At agad na nakita ang mga magulang na napatingin kay Alexa na walang pakialam. Kumaway si Athena at agad na bumaba habang inaalalayan siya ni Gael. Nang makababa ay agad siyang yumakap sa ina at humalik sa pisngi nito. Kumusta ang therapy mo? Tanong ni Anastasia. Okay naman po, Mama. Medyo nahihilo pa rin ako pero kaya ko naman. Kailangan lang daw na magpahinga. Tumango ang matandang babae. Nga pala, ngayon na nakabalik ka na, inaasikaso na ni Marcos ang trabaho niya. Sabi ko nga sa kanya, bantayan ka na lang dito. Kaso sabi niya ayaw mo daw. Napangiti naman si Athena sa kanyang ina. Alam ko po kasi kung gaano kabisi ang asawa ko. At alam ko rin kung gaano niya kamahal ang trabaho niya. Tsaka nandito naman si Gael at may nagbabantay din sa akin. Tinignan nila si Alexa na may katawagan at nagmamadali itong umalis, dala ang mamahalin na bag. Bumuntong hininga si Athena dahil hindi siya kampante na nandito ang pinsan niya, lalo na't alam niyang may gusto ito noon sa asawa niya. Malay niya ba na baka hanggang ngayon meron pa rin. Mom, I have a question. Madalas bang kasama ni Marcos si Alexa? Tumango si Anastasia. Lagi nakabuntot yung pinsan mo sa asawa mo. At siya rin na nag-aalaga sa bata. Bakit, Iha? May problema ba? Wala naman po. Hindi lang ako sanay na nandito siya. Hindi din naman kami nagkasundo noon Pagsisinungaling ni Athena. Dahil ang totoo, rinig na rinig niya sa ospital ang mga pagbabanta ni Alexa sa kanya. Anak, mahal ka ni Marcos. Ikaw ang asawa ng presidente ng kumpanya. At ikaw ang in charge sa lahat ng pera ng asawa mo. Nag-aalala ka ba na may napupusuang iba si Marcos? Medyo. Pag-amin niya. Nawala ako ng ilang taon. Kaya hindi ko alam ang nangyari dito. Hayaan mo at kakausapin ko si Alexa. No, Mom. Just let me handle this. Dumating ang gabi, maagang umuwi si Marcos. Ngunit imbis na sa opisina nito pumunta, agad nitong pinuntahan ng asawa. Malaki ang ngiti ni Athena na makita ito. Naroon sila sa veranda at umiinom ng kape. Nakauwi ka na pala. Namiss ko ang asawa ko Kaya umuwi ako agad pagkatapos ng meeting. I'm sorry I have a lot of things to do. Are you okay here? Tanong ni Marcos sa kanya. Humiwalay si Athena at tinignan ang kanyang asawa. Ngumiti ang babae nang haplosin nito ang kanyang pisngi, pababa sa mga labi niya. Akala ko mawawala ka na sa akin. Ani Marcos, hindi yan mangyayari. Saad ni Athena. Natakot ako nung malaman ko na nakoma ka. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko nung malaman ko yon. Pero hindi ako sumuko. Ayaw kitang sukuan dahil mahal na mahal kita. Ayoko mawala ka sa akin kasi para na rin ako mamamatay kapag nangyari yon. Sweetheart, I love you. Hindi kita kayang iwan. Lalo na't bata pa si Matthew.
Ayokong iwan ng mag-ama ko. Malambing na sagot ni Athena. Pero Marcos, wala naman akong dapat ipag-alala, di ba? Nangunot ang noo ni Marcos at tinignan siya. Why did you ask? Just say yes, please. Ngumiti si Marcos. Athena, ikaw lang. Hindi mo kailangan mag-alala. Dahil ikaw ang nag-iisang asawa ko. Napangiti si Athena at dahan-dahang hinalikan ang labi ng asawa. Nagkatinginan pa silang dalawa bago marahang tinanggal ni Marcos ang roba niya at dahan-dahan silang naglakad papunta sa kama. Ngumiti si Athena at napapikit nang maramdaman ang halik ng kanyang asawa sa kanyang katawan. Wala akong ibang babae kundi ikaw lang. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang ina ng anak ko. Mariing bulong ni Marcos at dahan-dahan siyang inangkin. Bumalik na pala ang asawa ng presidente ng kumpanya. Habang abala si Athena sa pag-aasikaso ng kumpanya, nakita niya ang kanyang tita Rowena at tito Manuel. Ngumiti ang babae, ngunit alam niya na peke lang ang ngiting iyon. Tita Rowena, tawag ni Athena dito. Hindi ba dapat nagpapahinga ka? Hindi ka pa masyadong magaling. At isa pa, kaya ni Alexa na alagaan. Maayos pa ang lagay ko, Tita Rowena. Pagpuputol niya sa sasabihin nito. Sa huli, ako pa rin naman po ang asawa ni Marcos at ina ni Matthew. Sinasabi ko lang naman, iha, na magpahinga ka muna. Hindi biro ang ilang taong na comatose ka. Si Alexa na rin naman ang pansamantalang tumutulong kay Marcos. Hindi ka na dapat pang mag-alala. Ngumiti si Rowena at hinawakan ang braso ng babae. You should rest. Hindi niya maiwasang mapatitig dito. Hindi niya maiwasang alalahanin ng mga narinig niya mula dito noong nasa ospital pa siya. Alam niya na ang mga ito ay ayaw sa kanya bilang asawa ni Marcos. Pakiramdam ng mga ito, hadlang siya. Dahil wala siya ibang ginawa kundi harangin ang masamang plano para sa kumpanya. Kung magsalita po kayo parang hindi ako kasapi ng pamilya. Nakomatose man ako pero hindi ho ako pilay. Kaya ko pa pumamahalan ng kumpanya ng asawa ko. Malamig niyang sagot. Tumawa ang matandang babae. Sinasabi ko lang naman, iha. Alam naming lahat na ikaw ang asawa ni Marcos. At alam niyo rin po na hindi ako aatras. Huwag niyo po iparamdam sa akin na hindi ako kasapi ng pamilya. Dahil si Alexa, pinsan ko lang siya. Umalis agad si Athena at napahawak sa kanyang ulo. Huminga siya ng malalim at agad nakipagkita sa pribadong investigador na kasama ni Gael sa loob ng coffee shop. Ma'am. Bati ni Gael at tumayo. Tinignan ni Athena ang investigador. Mapagkakatiwalaan ko ba siya? Tumango naman si Gael. Yes, ma'am. Isa po siya sa mga humawak ng kaso ni Sir Marcos noon tungkol sa mga death threats na natatanggap niya nitong mga nakaraang taon. Umupo si Athena at agad tinignan ng investigador. Agad silang nag-usap tungkol sa kaso na gustong hanapin ni Athena, pati na rin ang impormasyon nito. Huminga siya ng malalim at mabilis sinimulan ang gustong sabihin. Gusto kong imbestigahan mo ang doktor na nakasama ko sa ospital. Pati na rin ang iba pang nagbabantay sa akin. Gusto ko rin na i-background check mo. Si Rowena Peña Blanca. Maging si Alexa Saldivar. Yung pinsan ko. Seryosong saad niya. Ma'am? Gulat na saad ni Gael. Huminga siya ng malalim. Hindi ako pwedeng magkamali, Gael. Narinig ko lahat ng pinag-usapan nila
habang nakahiga ako sa ospital at nag-aagaw buhay. Kilala ko lahat ng boses na yon. Kaya gusto kong makasiguro kung tama ba ang lahat na nasa isip ko bago ko sabihin kay Marcos. Hindi ko rin naman sasabihin kay Sir. Saad ni Gael. Sa sumunod na oras, si Athena mismo ang sumundo sa kanyang anak. Tuwang-tuwa ito nang makita siya. At maging sa kotse nila, hindi matapos-tapos ang kwento nito. At aliw na aliw naman si Athena doon. Ang galing ko daw po, sabi ni Teacher Ana. Ang dami ko nga pong rewards sa kanya eh. Pagmamalaki ni Matthew. Talaga? Deserve mo ng award kung ganon. Tapos ang sabi ni teacher sa akin, gusto niya raw ako isali sa isang spelling bee kasi daw po magaling ako sa spelling. Tumango si Athena at hinalikan ng noo ng anak. Kung dun ka masaya, suportado ka namin ng daddy mo. Sumali ka hanggat gusto mo, okay? Nang makarating sila ng mansyon, naabutan niya ang pinsan niya na nakikipagtawanan sa mga magulang ni Marcos. Nakita niya rin ang asawa na nasa gilid katabi si Alexa kaya napalunok siya. Iniisip niya kung talaga bang wala silang relasyon o sadyang close lang. Naninikip ang dibdib niya sa isipin na ang pinsan niya ang nakasama ni Marcos habang wala siya. Sweetheart, nakangiting tawag ni Marcos. Pilit ang ngiting iginawad ni Athena. Hindi mo sinabi na nakauwi ka na pala. Tumango naman siya. Ikaw din. Hindi mo sinabi na nakauwi ka na, hindi ka man lang nag-text. Nagkataon kasi na nandun sila Tita Rowena, kaya sabay-sabay na kaming umuwi. Ngumiti ang lalaki at tinignan siya. Tumango na lamang si Athena at pinagmasdan ng mga kamag-anak ng kanyang asawa. Nagtama ang paningin nila ni Alexa na bahagya pang nagtaas ng kilay sa kanya at ngumiti bago nag-iwas ng tingin. Huminga siya ng malalim at napatingin sa kanyang asawa na hinawakan ng kamay niya. Pupunta muna ako sa kwarto. May problema ba? Nag-aalala at nagtataka na tanong ni Marcos. Wala, gusto ko lang magpahinga. Malamig niyang sagot. Hindi niya napinansin pa ang tawag ng mga ito at nagmamadaling umakyat si Athena. Hindi niya alam kung bakit naiiyak siya o kung bakit pakiramdam niya hindi siya kasali sa pamilyang yon. Gusto niyang magsumbong kay Marcos. Ngunit paano niya gagawin? Athena! Tawag ni Marcos. Bakit? I'm worried. May problema ba? Umiiwas ka ba? Masakit lang yung ulo ko. Katatapos ko lang ng therapy at gusto ko... Tell me, what's bothering you? Agad na putol ni Marcos ng tanong sa kanya. Dahan-dahan niyang nilapitan ang babae. Hindi ako komportable kay Alexa. Napatitig si Marcos sa kanyang asawa. Lumapit pa ito at marahang hinagka ng pisngi ni Athena. Alam ko, siya ang nakasama mo nung wala ako. Pero hindi ko maiwasan na mag-isip. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng ganito. Dahil pakiramdam ko na walan ako ng karapatan sa pamilyang to. Love, look at me. Kung ano man na nakikita mo sa aming dalawa, walang mali siya yon. Oo, inalagaan niya si Matthew habang wala ka. Pero hindi ibig sabihin nun may relasyon kami. Love, ikaw ang asawa ko. Ikaw ang ina ng anak natin. I know that. And I'm sorry. But can you blame me? Don't worry, Alexa. We'll be at their home tomorrow. Ayoko nag-aalala ka. Ayoko nag-iisip ka ng ganyan. Kababalik mo lang sa akin at sa bahay na to. Gusto ko mag-relax ka. Marahang tumango si Athena. Ngunit hindi siya kumbinsido. Dahilan para simulan niya ang investigasyon at maghiganti. Kinaumagahan, nagising si Athena na nasa tabi niya ang asawa.
Napangiti siya nang makitang hinahanda nito ang pagkain na nasa tabi niya. Dahan-dahan siyang napalingon kay Marcos. Ganoon din ang ginawa ng lalaki. Napangiti ito ng matamis at lumapit para halikan siya sa noo. Good morning. Ang aga mo yata nagising? Dahan-dahang bumangon si Athena. Teka, anong meron? Wala ka bang trabaho? Gusto ko makasama ka buong araw, kaya nag-leave muna ako. Teka, akala ko ba busy ka? Si Matthew nasan? Pumasok na ang anak natin. Ako na nagasikaso sa kanya. Masayang kumain si Athena. At nang matapos, sabay silang naligo. Nag-asikaso silang dalawa dahil sabay silang pupunta ng kumpanya para gawin ang mga dapat gawin na hindi nila natapos at para na rin makausap ni Athena ang investigador. Girl, pakihanda ang kotse. Yes, sir. Nga pala, okay lang ba na nandun ako? Tanong ni Athena habang inaayos ang buhok. Ayoko maboard ka dito, kaya isasama na lang kita doon. Isa pa, gusto ko nakikita kita habang nagtatrabaho ako. Wala na si Alexa? Nagtatakang tanong ni Athena nang mapansin na wala ang pinsan sa mansyon. Kinausap ko siya at sinabing hindi ka komportable. Sabi niya, nirerespeto niya raw yon, kaya naisip niya umalis. Bumiyahe silang dalawa papunta sa kumpanya. At nang makarating sila doon, binati agad sila ng mga staff. Dumiretso sila sa elevator at mabilis na pumunta sa tamang palapag. At nang makarating doon, natigilan si Athena nang makita ang isang babae. Savannah! Nakangising saad ni Marcos. Hey! Ngumiti ang babae at agad bumeso kay Marcos. Tinignan nito si Athena bago yumukod bilang pagbati. It's nice to see you, Athena. Siya yung client ko sa isang malaking project. Nakangiting saad ni Marcos at hinawakan ang bewang ng asawa. This is my wife. I know. Your unrevealed wife during her coma? Hindi mapigilan ni Athena na pagbasta ng babae habang kausap nito ang asawa niya. Umupo siya sa sofa sa labas dahil ayaw niya sa loob ng opisina ni Marcos. Huminga siya ng malalim at agad tinignan ng mga empleyado na binabati siya. Ngunit natigilan siya nang lumapit si Savannah. I want to know if you're okay now. Bakit? Are you worried about me? Ako kasi yung nakahanap sa'yo nung naaksidente ka. Ako rin yung nag-alaga sa'yo. Natigilan si Athena at napaayos na upo. Ano? Narinig ko rin ang sinabi sa'yo ng mga kamag-anak mo. Dahil nandun ako. Sadly, hindi nila alam. Nakakampi mo ako. I heard and saw them, Athena. Bakit mo sinasabi sa akin to? Nagdududa niyang tanong. Bumuntong hininga si Savannah. Simply because Marcos helped my family. And I'm just returning the favor. Aksidente. Na nagkita tayo noon bago ka na aksidente. At simula nun, pinagkatiwala ka na sa akin ni Marcos. Dahil kapag umaalis siya ng ospital, ako naman ang nagbabantay sa'yo. Dahil ako ang nurse mo. Ayaw rin kitang iwan dahil pakiramdam ko kapag iniwan kita huli na ang lahat. Hindi alam ni Athena kung mapagkakatiwalaan niya ba si Savannah o kung nagsasabi ito ng totoo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, sinsero ang mga mata ni Savannah. Napalunok siya at agad na nag-iwas ng tingin. Dahil kagaya ng sinabi niya nung una, hindi niya pagkakatiwalaan ng kahit na sino hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Maniwala ka man sa hindi. Alam kong pinagbantaan ka ng kamag-anak mo at kamag-anak ni Marcos. Yung buhay mo, bantay sarado nila.
Nakita ko mismo ang mga gamot na pinapainom sa'yo. Kaya nagsimula ako magduda. Narinig ko lahat ng sinasabi nila. At alam ko rin ang pagbisita nila sa ospital. Mapagkakatiwalaan ba talaga kita? Diretsahang tanong ni Athena. Ngumisi si Savannah. I've been serving Marcos' family for a year. Kagaya ng sinabi ko, tinulungan niya ang pamilya ko at binabalik ko lang ang tulong na binigay niya sa pamamagitan ng isang project. Ngayon, kung di ka pa nagtitiwala sa mga tao, naiintindihan ko. Pero handa akong tulungan ka. Alam mo rin na gusto ni Alexa ang asawa ko? Tanong ni Athena. Yes, because I've been observing people while you're in the hospital. Natatawang sagot nito. Tulala si Athena matapos niyang kausapin ang kaibigan ng asawa. Pinaglaruan niya ang daliri. Agad na tinawagan si Gael. Gael, can you do me a favor? Ano po yun, ma'am? Ruin Alexa's business. Po? Gusto ko lang malaman kung paano siya magre-react kung sakali man na alam niya na alam ko ang lahat. I want to ruin her. Dahil siyang dahilan, bakit ako na ospital ng ganun katagal? Binaba agad niya ang tawag at agad tinignan ng asawa niya. Maaari na hindi siya nagsusumbong, ngunit gusto niya maging madali ang lahat ng ito. Tama na ang oras na binigay niya para makapag-isip dahil ngayon, iisa-isahin niya ang lahat at aalalahanin niya ang bawat sinabi ng mga ito sa kanya dahil sa huli, hindi nila siya matatanggal bilang asawa ng presidente ng kumpanyang ito. Nahanap na po namin ang doktor at nasa kamay na rin po namin siya. Sa ngayon, ayaw niya pa rin magsalita. Ngunit kami na po ang bahala sa kanya. Marahang tumango si Athena. Nasa isang restaurant silang dalawa at abala sa pag-uusap sa kaso na patuloy pa ring hinahanapan nila ng impormasyon. Ngayon na hawak na nila ang doktor. Kailangan niyang makumpirma kung tama ba ang hinala niya sa ginagawa nito sa kanya. Dahil naalala niya ang sinabi ni Savannah tungkol sa mga gamot. Kagaya rin na inutos niyo, naghahanap na rin kami ng impormasyon sa isang car accident. Nasakay po kayo. Tatawag po ako ulit kung sakali. Gawin niyo lahat. Dahil gusto ko na matapos lahat ng to. Saad ni Athena sa seryosong boses. Yes, ma'am. Saad ng lalaki at tumango. Naiwan siya sa restaurant at sandali ang natulala. Napahawak siya sa kanyang ulo nang makaramdam ng pagkahilo. Napailing si Athena at agad na umalis para maghanda para sa event na mangyayari mamaya. Huminga siya ng malalim at agad na huminto sa pagmamaneho. Nang maramdaman niyang umikot ang paningin niya. Marcos? Tawag niya sa asawa sa telepono. Nasaan ka? Can you pick me up? Nanginginig pa ang boses niya. Anong nangyayari? Sabihin mo nasaan ka, pupunta ako. I-turn on mo yung location mo. Ilang sandali ang nakalipas, nakarinig si Athena ng pagkatok ng kung sino sa kotse niya. At nang makita ang asawa, dali-dali niya yung pinagbuksan. Agad siyang niyakap ni Marcos at mabilis na pumasok sa loob para ito na magmaneho. Dumaan muna tayo sa ospital. Mahuhuli tayo sa event. Wala akong pakialam sa event. Gusto kong makita kung maayos ba ang lagay mo. Nang magpunta sila sa ospital, natulala si Athena nang malaman niyang nagdadalang tao siya. At hindi siya makapaniwala na sa ilang linggo nilang ginagawa ang bagay na yun, makakabuo sila agad. Napatingin siya kay Marcos. Natuwang-tuwa habang hawak ang pregnancy test kit na ginamit niya.
Magiging tatay na ulit ako? Matamis na ngumiti si Athena. Mukha nga, Marcos. Agad siyang niyakap ng asawa. Thank you, love. Thank you so much. Napangiti si Athena. Ngunit naroon ang pangamba niya. Lalo na't nagsisimula pa lang siya. Maging sa event hindi nawala ang kanyang kaba. Natatakot din siya dahil sa pagbubuntis niya. Baka lalong manghina ang katawan niya. Pinanood niya ang asawa na nagsasalita sa unahan. Nag-usap na silang dalawa na hindi muna sasabihin sa lahat ng tao na buntis siya. And to my beautiful wife, masaya ako na kasama ka namin ulit. Hindi mo alam kung gaano kasaya ang araw ko ngayon. You've been with me since I forgot, because every single day na magkasama tayo, our love grows and our love for each other will last forever. Nakatitig lang si Athena sa asawa, ngunit nararamdaman niya na maiiyak na siya. Nagkakasiyahan ang lahat, ngunit si Athena nanatili sa harap ng mga pagkain dahil pakiramdam niya gusto niyang kumain ng tsokolate. At habang nasa kalagitnaan ng pagkain, may bumangga sa kanya. Dahilan para mapahawak siya sa plato at marinig ang pagtawa ni Alexa sa gilid niya. Oops! Di ko alam nandito ka. Natatawang saad nito. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Athena. Ang galing mo rin talaga, no? Hindi ka man lang ba magpapasalamat na ako ang nag-alaga sa mag-ama mo sa mga nakalipas na taon? Ni ako ang naging sandalan nila sa tuwing nalulungkot sila dahil hindi ka magising. Tapos ngayon, papaalisin mo ako sa minsan ko na rin naging tahanan? Alam ko rin na ikaw ang sumisira sa negosyo ng pamilya ko. Bakit? Nagsiselos ka? Tumatawang saad ni Alexa. Alam mo, hindi ko na nga dapat sabihin sa iyo lahat ng yan eh. I was in comatose, Alexa. At kung ikaw man ang nakasama na mag-ama ko, nagpapasalamat ako. Ngunit ngayong nandito na ako, sa tingin ko naman, hindi na nila kailangan ng presensya mo. Kalmadong saad ni Athena. And no, hindi ka dapat pagsilosan dahil mas higit pa rin ako kaysa sayo. Bakit? Natatakot ka? Naagawin ko ang atensyon ng mag-ama mo mula sayo? Nagsiselos ka dahil close kami ni Marcos? Ngumiti ng matamis si Athena at nilapag ang plato sa gilid. Hindi. Dahil sa mata ng mga tao, isa ka lang substitute. At ako, ang legal wife ni Marcos. Maaaring sinamahan mo ang asawa ko nung wala ako. Ngunit amitin na natin sa hindi. Hindi siya magkakagusto sa'yo. Kahit anong gawin mo. How dare you? Singhal ni Alexa. Hindi mo ko mahihigitan. Kahit na ilang dangkal o kahit na ilang porsyento. Pagtatapos ni Athena at ngumiti. Nagtagis ang panga ni Alexa at akmang sasampalin si Athena nang mahawakan nito ang kamay niya. Mabilis niyang sinampal si Alexa at sa sobrang lakas niyon, napaupo ito sa sahig. Dahilan para mapatingin ang lahat ng tao sa kanila. Athena! Love, ano nangyayari? Tawag ni Marcos na agad lumapit. Marcos, sinasaktan niya ako. Sumbong ni Alexa dahil sa takot na baka malaman ng lahat ng katotohanan at plano nila. Sinasabi ko lang naman. Hindi mo kailangan magpanggap na mabuti ka, Alexa. Dahil alam ko ang ginawa mo. Alam ko. At narinig ko lahat ng sinabi mo sa akin nung nasa koma ako. Natigilan ng dalaga at kusang napatingin kay Rowena. Nananlalaki ang mga mata ngayon. Agad na tinignan ni Athena ang pinsan at napailing sa galit. Habang si Marcos, nagtataka na napatingin sa kanilang dalawa.
Anong sinasabi mo? Tanong ni Alexa at tumayo. Akala mo hindi ko alam? Maaaring tulog ako o nakapikit ang mga mata ko pero hindi ako bingi. Huwag kang mag-alala. Sa akin muna ang impormasyon na yon. Sinungaling ka! Sigaw muli ni Alexa. Sinugod siya ng dalaga. Ngunit agad na humarang si Gael at Marcos sa gitna, dahilan para matigilan ng babae. Ngumisi si Athena at agad hinawakan ang kamay ng asawa na ngayon ay nakakunot ang noo. Dahilan para agad na magmakaawa pa ito. Huwag ka makinig sa kanya, Marcos. Sinungaling ang babaeng yan. Baka naapektuhan na yung ulo niya. Baka nababaliw na siya. Hindi magkanda o gaga na saad ni Alexa. At ikaw, gusto mong paniwalaan kita? Marcos, ako ang nakasama mo, diba? Kilala mo ako. Pagmamakaawa ni Alexa. Ngunit hindi ikaw ang asawa ko. At hindi ako magtitiwala sa'yo. Hindi mo na ulit sasaktan ang asawa ko. Dahil kapag may nangyaring masama sa kanya at sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Nanlaki ang mga mata ni Alexa at napatingin kay Athena. Bumaba ang tingin nito sa tiyan niya. Dahilan para mapalunok ito habang matalim ang tingin ni Athena sa kanya. Bakit mo ako gustong kausapin, Athena? Ayun kaagad ang bungad ng kanyang pinsan nang makapasok sila sa isang eksklusibong kwarto ng isang restaurant. Ngayong nagdadalang tao siya, gusto niyang matapos ang lahat at gusto niya ng matahimik kasama ang anak at ang asawa. Huminga siya ng malalim at pinagmasdan ng pinsan. Alam ko na ikaw ang nag-alaga sa mag-ama ko habang wala ako doon at nagpapasalamat ako doon. Ngunit ngayon nakabalik na ako. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. At mas gusto kong ako na ang mag-aalaga sa mag-ama ko. Napamahal na ako kila Marcos at sa bata. Kaya naman ang mga sinasabi mo para sa akin, sumisigaw ng insekuridad, Athena. Alam kong ikaw ang nagsabi sa asawa mo na umalis ako sa mansyon at alam ko rin, dahil hindi ako komportable, Alexa. Tumawa naman si Alexa. Alam mo, Athena, hindi ko alam ba't ganyan ka. Epekto ba yan ng gamot na iniinom mo? Hindi. Dahil alam ko may masama kang balak sa mag-ama ko. Natigilan si Alexa. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Athena at marahang pinaglaruan ang strap ng bag niya. Tinignan niya ang pinsan at iniisip kung sasabihin niya ba ito o hindi. Ngunit mas minabuti niya itago na lang. Alam ko nung una pa lang, hindi na tayo magkasundo pa. At ngayon pa lang, binabantaan na kita. Nalayuan mo ang mag-ama ko. Malamig na sabi ni Athena. Sa tingin mo, natatakot ako sa banta mo? Tanong ni Alexa. Oo. Dapat kang matakot. Dahil marami akong alam na hindi mo alam. At alam ko rin, noon pa man na may gusto ka na sa asawa ko. Babae ka. At babae rin ako. Pamilyadong tao na ang asawa ko. Sa huling pagkakataon, layuan mo ang mag-ama ko. Napalunok si Alexa. At naisip kung may alam nga ba ang pinsan niya tungkol sa aksidente. O dahilan ba't ito nakuma? Di ko magagawa yan, ngunit nasabi ko na ang gusto kong sabihin, Alexa. Madali akong kausap at sana ganun ka din. Hindi ko na ipipilit pa ang mga sinabi ko. Ngunit kung di mo susundin ang mga sinabi ko, mapipilitan akong gawin ang ayaw ko. Umalis agad siya doon at umuwi ng mansyon. Nang makauwi, naabutan niya si Marcos na may binabasa. Nang lumapit siya sa asawa, natigilan siya na makita ang ilang larawan nila ng pribadong investigador na kasama niya sa isang restaurant. Sino lalaking to? Nagde-date pa kayong dalawa?
Paano mo nakuha mga yan? Dapat ko pa bang sabihin kung sino? Tinatanong ko kung sino yan. Singhal ng lalaki at nagtatagis ng panga nito. Marcos! Are you cheating on me? Napaawang ang labi niya. At hindi makapaniwala na napatingin kay Marcos. Napakurap siya at napahawak sa kanyang tiyan. Ilang anggulo pang meron ako ng litrato niyong dalawa. Kung saan saang lugar pa kayo nagkikita at kagaya ng una. Parehong lalaki na nasa larawan. Kaya sabihin mo sa akin, sino to at ba't kayo nag-uusap? Tumaas pa ang boses ni Marcos. Ay, hindi ko pwedeng sabihin. Pagdadalawang isip ni Athena. Ano? Bakit hindi mo sasabihin sa akin? Kaya ba umaalis ka nang umaalis? Dahil nakikipagkita ka sa lalaking to? Galit na singhal ni Marcos at mahigpit ang hawak sa papel. Hindi. Then, who is this? Maging si Gael, ayaw sabihin sa akin ang totoo. Nangako tayong dalawa na walang sikreto. Na walang itatago sa isa't isa. Dahil mag-asawa tayong dalawa. Tapos ngayon, hindi mo masabi sa akin kung ano ba talaga nangyayari sa'yo. Naglilihim ka na sa akin, Athena. Napalunok si Athena at ramdam niya ang sakit sa boses ng kanyang asawa. Sinubukan niya lumapit ngunit umiwas ito. Kaya nanikip ang dibdib niya. Tell me, who is this? And what are you doing? Hindi ko pwedeng sabihin, Marcos. Dahil kapag sinabi niya ang totoo, baliwala na ang mga plano niya. What? Para saan pa ang singsing? Ang kasal? Nangako tayo na hindi tayo magsisinungaling sa isa't isa. Kababalik mo lang, Athena. Pinagbabanta sa buhay ko ng comatose ako. Sigaw pabalik ni Athena sa labis na emosyon. At hindi sanay na magsinungaling, sumabog siya. Natigilan si Marcos. I hired that investigator. Hindi ko siya lalaki. And I'm not cheating on you? For what? Nag-angat ng tingin si Athena. Sa mga oras na yon, nangingilid ang luha sa mga mata niya. Para malaman ko ang totoo. Kung tama ba ang hinala ko, Marcos. Naririnig ko ang sinasabi nila tungkol sa akin. Narinig ko lahat ng pagbabanta sa buhay ko. Pakiramdam ko sinasakal ako, Marcos. Gigil at nanginginig ang boses niya. Nabitawan ng lalaki ang mga papel na hawak niya galing kay Alexa at tinignan ng asawa na nasa harapan niya. Athena, pinaimbestigahan ko ang mga taong narinig ko nung nasa ospital ako. Masyado kitang mahal para ipagpalit sa iba. Alam kong alam mo yon. Paano mo naisip na lulukuhin kita? Ha? Marahang napailing si Marcos. Mahal na mahal kita, Marcos. Tandaan mo yan. Pinunasan niya ang luha sa mga mata niya, tsaka siya umalis. Abala si Athena sa kanyang trabaho, ngunit alam niya na pinag-uusapan siya bilang asawa ni Marcos. Alam niyang ayaw ng mga ito sa kanya, dahil pakiramdam ng mga ito hadlang siya sa mga proyekto, proposals, at iba na ginagawa ng mga kamag-anak ni Marcos. Ma'am, tapos na po ang pinapagawa niyo. Na-turn down ko na po ang offer ni Ma'am Rowena. Ganon din po ang isang project na dapat gagawin ni Sir Marcos. Inalis ko na rin po sa listahan ng finance si Ma'am Rowena ayon po sa utos niyo. Saad ng sekretarya ni Marcos. That's good to know. Thank you very much. Sigurado po ba kayo, ma'am? Oo, sigurado na ako. May nakita lang ako na hindi maganda. Kaya naisip ko na tanggalin sila. Mas makakabuti to sa kumpanya. At huwag ka mag-alala. May rason ang lahat ng ito. Kakampi niyo po ako, ma'am. Masaya po ako na nakabalik na kayo. Medyo kinakabahan lang po talaga ako eh. Kaya ko ang sarili ko, Erica. Pinal na saad ni Athena at ngumiti ng matamis.
Sa sumunod na oras naman, naging abala na ulit si Athena sa trabaho. Sinabi niya sa kanyang sarili na maghihiganti siya sa paraan na alam niya at kaya niya. Ngunit sapat ba ito? Mas gusto niyang alagaan ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ngunit hindi siya komportable, lalo na't alam niyang nandyan si Alexa. Napalunok si Athena at napatingin sa gilid na makita si Rowena na galit na naglalakad. "Athena!" Sigaw nito. "Anong ginagawa mo? Ba't mo ako tinanggal sa kumpanyang to?" Tumayo siya at formal na tinignan ang tita ng asawa. "Bakit po? Hindi pwede, Tita Rowena?" "Pamilya ako ni Marcos. Mula umpisa nandito na ako sa kumpanyang to habang wala ka. Anong karapatan mo na tanggalan ako ng posisyon sa kumpanya na ako mismo naghirap? Sino ka para gawin yon?" "Bakit hindi mo po tanungin ang sarili mo kung ba't kita tinanggal sa posisyon?" Tanong pabalik ni Athena. "Bakit? Dahil akala mo porke asawa ka ni Marcos may karapatan ka na? Hindi mo naalala? Ayaw ng pamilya namin sa'yo. Ikaw lang naman to nagpupumilit. Ayaw sa'yo ng kamag-anak namin dahil bakit? Mukha kang pera. Dahil alam namin na magiging hadlang." Magiging hadlang sa paggawa ng plano? Nakangiting pagpapatuloy ni Athena. Natigilan ang matandang babae at tinignan siya. Tumayo ng tuwid ang matandang ginang. At tinignan ang kanyang mga mata ng diretsyo. Samantala ginaya niya ito. Tumayo ng tuwid si Athena at tinignan ng isa pang taong nagbanta sa buhay niya. "Akala niyo po ba hindi ko alam ang ginawa niya sa akin sa ospital?" "Anong sinasabi mo?" "Kagaya nung marinig ko rin si Alexa. Nandun ka. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Lahat ng plano mo. Lahat ng gusto mong gawin habang wala ako. Nakapikit ako, totoo. Pero nararamdaman ko at naririnig ko lahat ng sinasabi niyo tungkol sa akin." Napaatras si Rowena. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Hindi nga ba? Ikaw naman talaga tong pilit akong inaalis sa posisyon bilang asawa ni Marcos. Hindi ba? Kaya sabihin mo sa akin, nagsisinungaling nga ba ako? Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong dapat patunayan sa'yo dahil kung tutuusin, mas gugustuhin ko pa na si Alexa ang asawa ng pamangkin ko kesa sa'yo." "Kung si Alexa, nauuto mo pues hindi ako. Kaya sige lang, i-enjoy nyo na lang ang pagkakataon na to. Dahil sa mga susunod na araw, magugulat ka na lang na wala na sa'yo ang lahat. Sabi ko nga, wag lang magagalit si Marcos, dahil pati kayo mawawalan." Kinagabihan, sinundo siya ni Marcos na galing sa isang business meeting sa labas. Dumiretso agad sila sa isang restaurant kung saan nandun ang investigador. Inalalayan siya ng asawa na humawak agad sa bewang. Sa gilid, nandoon ang investigador at umiinom ng kape. "Royce." "Ma'am." Sagot nito. "Kasama ko ang asawa ko. Alam niya na rin ang tungkol dito." Tumango ang lalaki. "The famous and rich president. I know him. Nice meeting you, sir." Nakipagkamay si Marcos at agad silang umupo. Tinitigan ni Marcos ang investigador at agad sila nag-usap. Nagulat si Marcos nang malaman na marami na silang hawak na ebidensya laban kay Alexa at sa kanyang tita Rowena. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang nakikitang ebidensya na hawak mismo ni Athena. "Si Savannah. Inaasahan ko na pupunta siya ng event." "Wait, si Savannah? Anong meron sa kanya?" "Alam ko lang, nurse mo siya. Kaya paano siya nakasama dito?" Tanong ni Marcos. "Si Savannah ang nakakita sa kotse ko nung bumangga ako. Siya rin ang nag-alaga sa akin. Hindi mo alam?"
Nagtatakang tanong ni Athena. Ang alam ko lang, sekretary niya ang nakakita sa'yo. Wala akong ideya sa mga nangyari. Actually, sikreto sana. Lahat na nangyari, sikreto sana to. Gusto ko ako muna makakaalam ng bagay na to. Nang sa ganon, hindi ka madamay pa. Ayoko magkaroon ng problema. Dahil alam ko sobrang busy mo. Lalo na sa ibang bagay. Ayaw kong dagdagan pa ang alalahanin mo. Ani Athena kay Marcos. Pero hindi rin ako matatahimik. Lalo na't nangyayari to, Athena. Tama ka. Alam ko yon. I'm sorry for not trusting you with this. Sa ngayon, gusto kong malaman mo ang nangyayari. Lahat ng ito. Pagkatapos ng mahabang usapan, bumalik din sila sa mansyon. Kusang napatingin si Athena sa kanyang anak na si Matthew na nakatulog na sa sofa. Kanina pa po niya kayo hinihintay. Sabi niya, gusto niya raw po makita niyo ang reward niya. Saad ng kasambahay. Agad nilapitan ni Athena ang kanyang anak. Tinanggal niya ang medal na nasa kamay nito at napanguso. Hindi na sila magkatagpo ni Matthew dahil pareho silang abala. Niyakap niya ang anak at hinalikan ng noo nito. Ihahatid ko na siya sa kwarto niya. Sabi ni Marcos. Babawi ako sa anak natin. Kailangan kong bumawi. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Athena. At ito na rin ang araw na pinangako niya sa sarili. Nahuli na ang gagawin niya. Dahil sa mga susunod na araw o buwan, pamilya niya na ang aasikasuhin niya. Are you ready? Bulong ni Marcos. At marahang hinaplos ang bewang niya. May pinaghahandaan ka ba ngayon? Umiling si Athena bilang pagsisinungaling. Wala naman, sweetheart. Gusto ko lang na formal na sabihin sa lahat na nagdadalang tao ako. Ngumiti si Marcos sa kanya. Pagkatapos nito, aalis tayo ng bansa para makapagpahinga. Babawi ako sa kay Matthew. Ngumiti lang si Athena dahil walang alam ang asawa niya sa kanyang gagawin. Niyang alam lang nito ay ang tungkol sa investigasyon. Ni walang alam si Marcos sa tunay na sitwasyon dahil ang gusto ni Athena matapos na ang lahat. Mommy, ready na po ako. Nakangiting saad ni Matthew. Ang gwapo naman ng anak ko. Hinalikan niya ang pisngi ni Matthew. Siyempre po, naghanda po talaga ako para alam po nila na big brother na po ako. Excited na po ako lumabas ang kapatid ko. Ready na rin siya makilala ka. Sagot ni Marcos at kumindat. Nang handa na ang lahat, lumabas na silang tatlo at in-announce na ang pagdating nila. Marami na ring tao at kumpleto ang pamilya nilang dalawa sa mahabang lamesa. Sa gilid nun ay sila Savannah na tumango sa kanya at ngumiti. Ngumiti rin si Athena at agad pumunta sa stage para sa anunsyo. Maraming salamat sa pagdating niya dito. At hindi ko inaasahan na magiging magarbo ang lugar para sa ating lahat. Ngunit gusto ko lang sabihin na may isa pang tagapagmana ang presidente ng kumpanya. Nagpalakpakan ng mga tao at tinignan siya, habang si Marcos nanatiling hawak ang bewang niya. And this party is for our child. Enjoy! Ngumiti si Marcos at tinaas ang baso ng wine. Umupo sila sa mahabang lamesa at nagsimulang kumain. Hindi pa man natatapos ang pagkain, inilapag agad ni Athena ang baso at ngumiti sa mga kasama niya. Natutuwa siya dahil kumpleto sila, ngunit ramdam niya ang tensyon sa kanilang lahat. May importante akong sasabihin? Ano yon, dear? Tanong ni Anastasia. Ngumisi ang babae.
Tungkol sa nangyari sa akin mula na makomatose ako. Nangunot naman ang noon ng mga kasama niya. Samantala sina Alexa at Rowena napalunok lang habang nakatitig sa mga baso. Huminga ng malalim si Athena at agad tinawag ang investigador na lumapit sa kanya. Alam nating lahat na hindi aksidente ang nangyari sa akin. Mula na makomatose ako, may 2 taong pilit akong pinapatay. 2 tao na hindi ko inaasahan na maririnig araw-araw habang nakahiga ako sa kama at nasa lamesa ang lahat ng ebidensya. Bakit? Ano nangyari? Tanong ng ina ni Marcos. Sa loob ng ospital, naririnig ko sila, Tita Rowena at Alexa. At lahat ng pagbabanta sa akin naririnig ko. Dahil gusto nila na, sinungaling ka! Sigaw agad ni Rowena. Gusto nila akong paalisin bilang asawa ni Marcos. Gusto nila akong patayin ng sa ganon. Mapangasawa ng asawa ko ang pinsan ko na utusan ni Tita Rowena. Walang araw na hindi ko sila naririnig at hindi lang yon. What? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Athena. Ani Alexa na umiiling. Hindi ko alam ang sinasabi mo, wala akong alam. Ngumiti si Athena at bakas sa mukha ng kanyang mga kasama ang gulat. Ngunit hindi pa doon tapos si Athena. Tumayo si Savannah at agad dinala ang doktor na nagbibigay sa kanya ng droga para manatili sa ospital. Ano nangyayari? Tanong ni Anastasia. Sweetheart. Bulong ni Marcos at gulat na tinignan ng doktor at si Savannah. Ang doktor na ito ay ang ebidensya ko. Siya ang nagdadala ng gamot sa akin. At siya rin ang tauhan ni Tita Rowena maging si Alexa. At ang gamot na binibigay nila sa akin isang droga. Nang sa ganon hindi na ako magising pa. Ngunit salamat kay Savannah. Hindi na natuloy pa ang ginagawa nila. Ano? Singhal ni Anastasia at tinignan si Alexa. Ginawa mo yon? No. No, tita. Sinungaling. Paano naman siya magsisinungaling? Kung nakita ko siya mismo. Sabat ni Savannah. Napatingin ang lahat. Sinabi na ng doktor ang ginawa niya. Kaya hindi niyo na kailangan pa magsinungaling. Alam ko rin na gusto niyang patayin si Athena nang sa ganon, makuha ni Alexa ang posisyon ng pagiging ina ni Matthew at asawa ni Marcos. Pinakalat din ni Alexa na isang unrevealed wife si Athena at hindi kailanman kinasal kay Marcos. You don't know anything? Sigaw ni Alexa. I do. Nakangiting sagot ni Savannah. Hinilan nito ang doktor at ilang journalist na nagsulat at nagkalat na hindi asawa si Athena. Sila ang ebidensya ko. Gulat ang lahat sa mga narinig. Ngunit si Athena, nangingilid ang luha sa galit. Kaya ba lumapit ka? Dahil akala mo, papalitan ko si Athena? Malamig ang boses ni Marcos at nagdala yun ng kilabot sa kanila. No! No, Marcos! Hindi ko inisip yan! Nanginginig ang boses ni Alexa. Nung una pa lang, alam ko na. Pero nakita ko ang kabutihan mo. Pero kahit kailan, hindi ko kayang palitan ang nag-iisa kong asawa, Alexa. Ngayon pa, na may ebidensya na lahat ng ginawa niyo ni tita? Huwag ka maniwala sa kanya. Ginagawa lang ng babaeng yan na naniniwala ako kay Athena dahil asawa ko siya. Sa loob ng maraming taon. Siya ang girlfriend ko bago ko siya naging asawa. Kaya sa kanya ako maniniwala. Sa kanya lang. Marahang hinawakan ni Athena ang kanyang tiyan at natikman na nila ang galit ni Marcos. Sa sandaling dumating ang mga gwardya. Hindi na tinignan pa ni Athena ang mga tao at yumakap na lang siya kay Marcos. Simula ngayon, tatanggalin ko na ang karapatan mo sa pamilya ko. Saad ng ina ni Marcos na ikinagulat nilang lahat.
Hindi ako nagpalaki ng pamilyang ito para sirain niyo. No! Hindi ako! Aalis ka, Rowena. Sa kulungan na kayo magpaliwanag. Pagkatapos ng lahat, I'm sorry. Napalingon si Athena kay Marcos. Nang magsalita ito, napakurap siya at agad hinawakan ang kamay nito. Hindi niya alam kung ba't ito nagsusorry sa kanya. Marcos, hindi ko alam ang mga pinagdaanan mo sa ospital. Kahit doon ako madalas matulog. Wala akong nababalitaan. Dahil madalas si Alexa naman ang kasama ko. At sinasabi niya na okay ka. At may progress ang katawan mo. Hindi mo naman kasalanan. At isa pa, sarili kong desisyon ang gumawa ng investigasyon para malaman ang lahat. Tapos na ang bagay na yon. Nalaman na natin kung sinong gumawa at kung sino may sala. Alam niyang mahirap para kay Marcos ang sitwasyon ngayon. Ngunit nangako siya sa altar na gagawin niya ang makakaya niya para bantayan at alalayan ito. Gusto ni Athena na lagi nandyan para kay Marcos. At lahat ginawa niya para maging maayos na ang sitwasyon nila. Pangako, hindi na ako ulit aalis sa tabi mo. Lahat dapat alam ko. Lahat dapat kailangan ko marinig o makita. Tumango si Athena. Pasensya ka na. Kung nagdulot ng takot at pagdududa ang ginawa ko. Huwag ka mag-alala. Magmula ngayon lahat sasabihin ko sa'yo. Yan ang pangako ko. Mahal na mahal kita, Athena. Ikaw ang nag-iisa kong asawa at ina ng 2 nating anak. Hindi na ako aalis. Nakangiting tumango si Athena at sabay silang napatingin sa tahimik na dagat. Huminga ng malalim ang babae at naisip na ilang buwan na magmula ng makulungang may mga kasalanan sa kanila. Ilang buwan na rin at malaki na ang kanyang tiyan. Ngunit, mas pinili nilang manatili sa US nang sa ganon maiwasan ng babae ang stress. Dala ng mga nangyari sa nakaraang buwan. Mommy, look! I saw ito doon sa matanda kanina para po sa'yo. Saan ni Matthew nadala ang isang flower? Oh, thank you anak. Naalala po kasi kita kasi paborito mo ang dilaw. Napangiti naman si Athena at niyakap ang anak. I love you anak. I love you more, mommy. Ako, nasa nang para sa akin? Tunog nagtatampo ang boses ni Marcos. I love you very, very much, Mr. President. Yumakap naman ito sa bewang niya. Sa sumunod na araw naman, gumawa sila ng napakaraming activities. Ngunit dahil 5 buwan na ang tiyan niya, nanatili na lang siya sa upuan. Natapos na ba ang therapy mo? Tanong ni Anastasia. 1 session na lang po, ma'am. Sagot naman niya. Kamusta na ang pakiramdam mo? Maayos na ba ang isip at puso mo? O may bumabagabag pa rin sa'yo? Wala na po. Nilalagay ko na lang sa isip ko na hindi ko na kailangan ma-stress. Kasi baka ikasama pa yun ni baby sa tiyan ko eh. Isa pa po kasi, napag-usapan namin ni Marcos na kalilimutan namin na nangyari sa nakaraan. Alam mo ba na ang asawa mo ang nagkasikaso ng lahat? Talagang inalam niya lahat ng nangyari. At kung sino man ang makakasama sa pagbabanta sa buhay mo. Natutuwa ako sa batang yan. Dahil mula umpisa hanggang ngayon, sa'yo lang nakikinig at ikaw lang pinagkakatiwalaan. Napangiti siya ng matamis at binalingan ng kanyang asawa. Kasama ang kanilang panganay na anak. Kailan kayo uuwi? Tanong ni Anastasia. Dito po ako manganganak, mommy. Yan po ang napag-usapan namin. Miss niyo na po ba ako agad? Malamang. Ilang taon ka kaya nakaratay sa ospital? Kulang na lang. Sagutin mo kami habang tulog ka. Kaya naman, gusto ng papa mo makasama ka. Malapit na pa naman na ang Pasko. At ang birthday niya.
Titignan po namin, Mommy. And I also want to say thank you. Anak, kami dapat ang magpasalamat dahil lumaban ka. Hindi mo agad kami iniwan. Napangiti naman si Athena at naramdaman ang presensya ng kanyang asawa. Hinawakan nito ang dalawang braso niya at marahan siyang hinalikan sa noo. Pinapaiyak mo naman ang asawa ko, Mama eh. Aba, hindi no? Saad na matandang babae kay Marcos. Sweetheart, gusto ata ni Mommy na manganak na lang ako sa eroplano kasi miss niya na ako. Nakangising saad ni Athena. Bahala nga kayong dalawa dyan. Magkamukha na nga kayo, magkaugali pa, talagang bagay na bagay sa isa't isa. Napapailing na saad ni Anastasia at tinawag ang apo. Nagtawanan silang dalawa at napatingin sa isa't isa. Marahang hinalikan ni Marcos ang kanyang labing niya. Bago sila pumasok sa loob para sabay-sabay na kumain. Years later, tinignan ni Athena ang anak niyang si Matthew na naglalakad bilang isa sa mga CEO ng kanilang kumpanya. Napangiti siya nang makita kung gaano kagwapo ang panganay na anak. My son, the new CEO of the company, Matthew Salvador. Ngumiti si Marcos habang pinapakilala ang anak. Sabay-sabay na yumukod ang mga empleyado, maging ang board of directors, sa kanyang anak na seryoso at formal na nakatingin sa harap ng maraming tao. Good day. Wala po ako masyadong sasabihin pero isa lang ang aking pangako. Ang pagsisilbihan kayo at bibigyan ng patas na trato. Maging inspirasyon at motibasyon kayong lahat para sa pag-angat ng kumpanyang ito. Napakatalino ng batang iyan. Bulong ni Anastasia. Kanino pa ba magmamana ang batang yan, Ma? Malamang sa asawa mo. Mommy naman eh. Siyempre sa akin din, matalino kaya ako. Naghanda ng maraming pagkain ng pamilya niya at ang pamilya ni Marcos. Pinagmamasdan ni Athena ang anak na sinasanay ang sarili sa pakikipag-usap sa mga tao. Napangiti siya dahil alam niya na ito na talaga ang hahalili kay Marcos. Alam din niya kung gaano kagusto ng anak niya ang buhay CEO. Mommy! Tawag ni Marcos sa kanya. Kumusta naman ang CEO? Kinakabahan pa rin po ako pero sabi ni Daddy kayang-kaya ko po at kalmahan ko lang daw. Tama ang Daddy mo. Dahil maging ako, naniniwala sa'yo at sa potensyal mo. Thank you, Mom. Kahit paano lumakas ang loob ko. Masayang masaya si Athena sa nangyayari sa buhay niya. Sa bandang huli, tumigil na rin siya sa kakatanong sa mga nakaraan. Dahil mas ginusto niya na lang na wag alamin ang lahat. Sa mga nakalipas na taon, nabiyayaan pa sila ng isang batang babae na talagang tumulong kay Athena. Mommy, I want chicken. Saad na nakangusong si Elise. 6 na taong gulang na ito at napakadaldal. And salad po. Isa-isa lang, baby. Baka mabulunan ka. Kasya po yan sa bibig ko, Ma'am. Proud pa ang batang babae. Sa mga nakalipas na taon, nanagot ang dapat managot sa aksidente noon. Nakulong ang pinsan niya at ang tita Rowena ni Marcos. Tinanggalan lahat ito ng pera at mana. Gustuhin man umangal ng mga magulang ni Athena, hindi na nagawa pa nila ito dahil utos si Marcos. Pakiramdam niya, si Marcos ang superhero ng buhay niya. At ngayon, pinagmamasdan niya ang kanyang mag-ama. At napatunayan, sa mga nakalipas na taon, hindi ito nagsawa sa kanya. Lumapit siya kay Marcos at tinapik ang balikat nito. Proud na proud ako sa'yo. Nakangiting saad ni Athena kay Marcos. Kalaunan bumaling din siya sa kanyang anak. At sa'yo din, Matthew. Mommy, ilang beses mo na yung sinasabi sa akin. Pero wag po kayo mag-alala.
Gagawin ko lahat para hindi masayang ang paghihirap nyo ni Daddy para sa akin. Isang marahang tango ang ibinigay ni Athena sa kanyang anak. Grabe, nag-mature ka na talaga. Parang kailan lang, maliit ka pa. Pero baby pa rin kita ha? Opo, Mom. Baby niyo pa rin po ako. Tumawa si Athena. Nako, kapag narinig to ng kapatid mong si Elise, magsiselos yun. Ayan na, tiga mo. Nakakunot na ang noo. Nagtawanan pa silang apat. At hindi maiwasan ni Athena na maisip, kundi siya nagising, paano na lang ang kanyang pamilya? Kundi siya nagising, baka tuluyan ng nabura sa mga alaala niya kung anong klaseng pagmamahal ang pinagsaluhan nila ni Marcos. At hindi niya mararanasan ang bagay na ito, kundi din siya nagising. Lumapit sa kanya si Marcos at yumakap. Marahan nitong hinaplos ang kanyang likuran. Mahal na mahal kita, Marcos. Mahal na mahal din kita, Athena. And thank you for waking up for us. Hindi ko kayo kayang iwan, love. Hinding-hindi. Nandito lang ako palagi. I don't want to miss anything. Napangiti si Marcos at hinalikan ng labi ng asawa. Maging ang kamay nito. Kaya napangiti na lang si Matthew at si Elise. Kitang-kita nilang pagmamahalan ng kanilang mga magulang. At alam nilang walang makakasira nun kahit sino pa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina LV Candotol, Agnes Cruz, Mark Angelo, Zenaida Porter, Gloria Soleza, Mary Carillo, Lani Palisok, Roves Unyo, Annalyn Lapitan, Mary Hilario, Benigna Delicana, Veronica Briseño, Rodavlas Hornida, Valeria Donato, at Sandra May Tayak. Maraming salamat po sa inyong lahat.